Minanto kayo, reklamo lang kayo. So, masyado pang ano. Okay. Last time we also talk about Shockley diode and SCR, but let's deal more with SCR right now. Yung mga few examples. So, silicon control rectifier. So, ito yung basic SCR circuit. meron siyang resistor and power source from na nakakonekta sa gate and sa anode din. And yung BCC may RL and Vout, pero more on like when we analyze the circuit, mas ina-analyze natin sa gate na part. So meron tayong kino-consider na gate trigger current and gate trigger voltage na part sa gate. Okay? So let's have an example first. But before that, let's recall kung ano ba yung mga characteristic ni SCR. So when we talk about SCR, ano yung mga consideration na dapat mong alalahanin? Si holding current at saka si gate trigger current. So si holding current, dapat mas mababa siya compared kay anode current para mag-conduct siya. If mababa yung gate current mo compared to holding current, ibig sabihin, to turn off yung SCR mo. So, in order to trigger your SCR, dapat mas mataas si holding current. Okay, gets ba guys? Yes. Okay. Yes po. So when we try to solve this problem, may binigay ditong gate trigger voltage, gate trigger current, and the holding current. So, dito na tayo. So, simple lang to. KVL ka lang dito sa gate na part. KVL ka lang dyan. Ganyan ka lang. Summation of voltages. The V input. So, ang hinahanap dito pala is yung voltage input para mag-trigger yung SCR mo. So, when we say trigger, mag-conduct. So, we have the negative voltage input plus since ang kailangan na current para mag-trigger yung SCR mo is yung gate trigger current. So gagamitin natin na current is si 7 milliamps. So we have here 1 kilo ohms, 7 milliamps plus yung gate trigger voltage mo na nandito across gate and to anode. Ayan. So, we have here 0.75 is equal to 0. Medyo wait lang. Ano yun na lang natin. Okay, naiintindihan nyo naman guys yung penmanship ko. Okay lang naman ba? Yes po. Anyway, pag hindi nyo na naiintindihan, na lang, reklamo lang. So, anong voltage input natin dyan? Pagkano? Interact tayo guys. So, yung voltage input natin is we have here 7.75 volts. Okay, thank you. Relox. So, ayun lang. Ganun kadali. Yun lang yung mga consideration mo para mag-trigger. So, consideration is holding current and the gate trigger current. Okay? So, let's now proceed. Determine the value of the supply voltage needed to turn off the SCR. So, when we say turn off, stop ng conductivity. So, ang gagamitin natin current is sino ba gagamitin current para mag-turn off? Sir, paulit po ng tanong. Anong gagamitin na current para mag-turn off yung SCR mo? Holding current po. Okay, very good. So, same pa rin na process.
KVL pa rin, diretso na ako. So, dito, KVL ka pa rin. Ayan. Ayusin naman natin yung time check natin. Para naman. Okay. V input plus 1 kilo of parang bata na. 6 milliamp plus the 0.75 gate trigger voltage dito. So yung voltage input mo is ilan? 6.75 volts. Okay? Thank you. Okay, ganun lang kasimple, di ba? Ganun yung mga palatandaan para maano yung SCR. Okay, gets? So, mga ganun lang yung calculations natin sa mga susunod na, siguro sa mga susunod na klase after ng mga thyristors and SCR. Puro mga definitions na lang, puro mga familiarization of different sensors, classifications, mga transducers, mga factors. So, walang excuse para di makapasa dito. So, lahat makakapasa. Ayan. Kayo pa naman, third year na kayo, so nalagpasan nyo na yung electrical circuit theory. So, ibig sabihin, basic na lang sa inyo to. Okay? Ang purpose lang talaga ng ang purpose lang talaga ng class na to is to be familiarized with different thyristors and how you will use it sa mga circuits design nyo, sa mga power supplies, and yung mga ninyo, mga circuits. So, ayun. So, mga parang sa lang to siya, more on application sa power electronics. So, alam niyo ba guys na alam niyo ba na very rich yung opportunity when it comes to power electronics or power supply? Tansya ko lang yan ngayon So, parang swerte kayo if mag-electrical engineer kayo tapos kukunin niyo yung field ng power elects na industry or yung power pagde-design ng power supply. Because aside from you being an employee sa isang industry, you can, parang pwede nyo siyang gamitin as a business na mag-design kayo, benta nyo. So, para lang bigyan ko kayo ng mga entrepreneurial advices, di ba? So, ako din kasi guys, entrepreneurial din ako. So, by the way, sino pa yung mga nag-OJT dito? Sino pang hindi nakapag-OJT? Because wala naman. Okay. If meron pang wala naka-OJT, sabihin niyo lang. Anyway. Wow, kunin ko kayo OJT ko. Okay lang. Anyway, parang nakapag-OJT naman kayo, third year na. So, if meron pang wala, pwede kayong lumapit sa akin. Okay. So, now let's proceed. Let's proceed to what we call GTO or gate turn-off thyristor. So, when we talk about GTO, it is also known as the gate control switch. So, invented pa rin by General Electric. It's a variation of an SCR, so 10 times faster than an SCR. So, in terms of its efficiency, ito yung speed niya, mas faster daw si SCR. Yung pag-turn off and pag-turn off ng pag-turn on and pag-turn off ng GTO, mas mabilis daw siya kaysa kay SCR. So yung turn off niya in terms of yung load current, 20% daw siya. 20% mas efficient siya, mas mabilis compared kay SCR sa anode load current. Kumbaga, yung needed na anode load current mo is 20% efficient, parang ganun. Anyway, hindi naman natin yun. So ito, familiarize niyo yung symbol ng GTO. So GTO parang may gate pa rin siya, same like an SCR, pero different na yung yung use niya sa gate niya na part. So kung napapansin niyo yung symbol ng SCR, it also has a gate na connected sa P channel na 4-layer din siya.
So, ang difference lang nito is yung function ng gate. Kumbaga, ginagamit mo na yung gate to turn off your device. So, yung variation mo, yung pag-aano mo ng control ng mga current or ng resistance is through sa gate na. So, when we convert it or when we try to parang convert yung equivalent circuit ng isang GPO sa transistor circuit, makikita nyo dyan na may isang PNP at saka NPN na BJT transistor na nakakonect yung both gate niya. So, ayun. So, isang gate pa rin. Teka lang guys ha. Okay. Okay. Ah, so, ayun, kung yung equivalent transistor circuit ng isang GTO is isang NPN sa isang PNP. Okay? So now let's talk about the SCR applications. So SCR applications, actually marami pang SCR applications but we will just give you a few applications. Siguro after ng week nito, we'll discuss more on mga different applications pa, which is more complex pa siya. So if you would want to try to venture out yung mga circuit design na most of the applications na pwedeng gamitin is yung mga AC to AC, AC to DC, DC to DC, sa mga different rectifier, different mga converters, ayun. So, maraming talaga, parang a lot of the industry talaga naghahanap ng mga ganong power supply, yung mga switching, mga marurunong sa switching devices, kung sino yung magaling mag-design. So most of the companies parang ine-exploit nila yung ano, yung yung skills ng isang engineer para mag-design. So pag marunong ka na mag-design ng isang power supply, dapat pag mataas na yung rate mo mataas na yung value mo sa engineer. So ayun guys, kasi parang marami talagang naghahanap and even though may mga graduate na ng mga electrical engineer or electronics or even mga nakapasa na, they still have a hard time mag-design sa power supply and power electronics. Pero depende naman kasi yan sa field. Kasi may iba pupunta ng robotics, may iba pupunta ng mga transmission lines, mga energy generations. Pero pag pumunta ka din ng mga power LX na very complex naman din siya. Pero full finish. Kasi magde-design ka, di ba? So parang may need ka na ginamit kung baka advanced energy. So, SCR applications, continue natin, yung pag-uusapan natin na SCR application. We'll just talk about it siguro next week kasi hindi ko pa na-prepare yung mga few problems and examples ng mga SCR applications. But, yung basic lang muna. So, what we have here is the half-wave power control. So, half-wave power control, we have voltage AC input. So, pag sinabing AC, negative and positive poles na ginagamit. Pero since half wave lang siya, more likely ang output niya lang is nasa positive cycle. So yung nasa taas ng cycle, yung half cycle. So kung makikita niyo diyan, may may RN, may R1, may load resistance, tapos si GTO na nakakonect sa isang diode. So, paano ba to? Paano ba natin to paano natin to titingnan? So, kumbaga, kung meron tayong signal input dito sa trigger na may 180-degree conduction. So, pag sinabing 180-degree conduction, siguro familiarize na kayo sa nag-try ko naman kayo. Mga ganito application ng conduction. Kumbaga parang para ma-visualize lang niyo. Di ba pag ganito, di ba may circle ka? Circle. Ayan. Di ba may small circle ka? Di ba pag dyan, 45 degrees.
Tapos pag 45 degrees, pag sinabing 45 degrees, parang nandito siya. Ayan, parang dyan siya na part. Para ito yung buong signal, di ba? Yung buong signal is is 300. Isang full cycle ng signal is 360 degree or isang din na circle is 360 degree. Pag sinabi mo lang 45 degree, parang nandito lang siya. Pag sinabi mong 90 degree, parang nandito lang siya. Sinabi mong 180 degree, parang nandito lang equivalent niya. Parang isang half cycle. So parang dito rin, na sinasabi nitong 180 degree conduction is parang half cycle lang kasi 360 degree. 180 degree is the half of 360 degree. So half cycle. Basic So ayan, kaya ko ini-explain to kasi ang gagawin kasi natin is we have to plot a waveform ng isang circuit pag kung ano yung difference ng difference ng mga circuit kung ilang degree mo siya pinaka-gap or tinitrigger. So ayan. So nakikita natin dito half cycle lang siya kasi pag dumaan yung current sa isang na naka-forward bias, so pag forward bias siya, maka-cancel out si negative Ang ipapadaan niya lang is yung positive cycle. So kaya nasa half cycle lang kasi positive yun. Naka-forward bias, di ba? So ayun. So let's try to make an example. Ito din, ito yung sinasabi ko kanina na pag 90 degree, naka-half siya ng half cycle. So parang 1/4, di ba? So parang yung conduction degree, parang nagsisimbolize siya as the delay or yung firing angle. Depende sa delay. Parang timing lang din. Where it doesn't talk about time. Okay? So ito, ito din pag 135 degree conduction or sinabi natin 45 degree. Diba? So ayun. Example ko pala. So, paano ba mag-plot ng waveform ng isang paano ba mag-plot ng waveform ng ng SCR circuit? So, sabi dito, when there is a load current, sorry guys, ubo lang. So, sabi dito, when there is a load current, the voltage across it is ideally zero. So in real applications, it's not, hindi naman siya talaga totally zero. But when we talk about the ideal na value ng voltage across, pag may current siya, naka-induce, dapat naka-zero. So we're just talking about the waveform. So pag wala namang load, walang current input, the voltage across SCR is the same with the voltage applied. So, sa ganyang definition, let's try to make a waveform out of that characteristic na definition, okay? So, sabi dito, may problem tayo. Example, show the voltage waveform across the SCR in relation to the load current 480 degrees and 45 degrees, 90 degrees conduction. Assume an ideal SCR. So when we talk about assume an ideal SCR, mga ideal characteristic niya, yung sinabi kanina na ideally zero siya pag may ideally zero yung voltage pag may current or may load or yung voltage across niya sa circuit or voltage across the circuit is the same as sa voltage input pag walang current na input, okay? Or pag walang current load. So with that kind of characterization, let's try to plot it. So we have here an example. Meron tayo dito. Meron tayo dito may signal na tayo dito ng current. So now, ang hinahanap kasi yung voltage across na waveform. So how do we plot the voltage across here? So, ayan.
Pag ano natin. So, ano nga yung sabi kanina? Pag merong current load, magkano si voltage? 0 po. 0. So, anong magiging waveform dito ni voltage across? So, 180 degree. So, magiging flat lang siya. So, flat lang siya. So, after niyang malagpasan dito, ilan naman yung voltage dito? Ilan yung voltage dito? Guys? Pag 0 na yung current, ano yung voltage mo? Kung ilan po yung voltage input. Okay, very good. So, ilan ba yung voltage input? Yung usual voltage input natin, halimbawa, pag may voltage, ano tayo na, for, ano, input signal, ganito, di ba? Ganito yung mga normal, ano, di ba ganyan? So, pag dito, ilan ba yung voltage input dito? Kasi AC, di ba? AC yung ano natin, input. So, ilan ba yung voltage natin? So, magiging negative cycle sa negative na part. Ayan, yan yung magiging voltage. Shield natin para yan. So, yan yung magiging so, yan yung voltage across natin. So, pagpunta naman natin dito sa 45 degree, ilan yung voltage dito na part? 0. No. Ilan yung voltage dito na part pag 0 yung current? Ilan guys? So, pag 0 yung current, natural, kung ano yung voltage input dito, then yung voltage across, ayan. Imagine na lang na same height yan. Yan, yan yung magiging voltage across mo. Tapos dito, since may current value ka na, ilan na yung voltage mo? 0 na. Hindi lang guys, di ba? Ano lang ang wave ko. Si William. So after dito na may after ng current mo na mag-ano, kasi may value ka ng current, so magzi-zero na si current after dito, apart. So, ibig sabihin, yung voltage mo dito is magiging yung negative cycle. Okay? So now, let's proceed to 90 degree. Kaya na mag-ano? Kaya na mag-flat. Kung sinong kung sino makaka-send ng voltage across ng 90 degree angle, tapos isend nyo sa GC, may plus points sa akin. Plus points sa assignment or quiz. Plus 5 points. Madali lang guys, di ba? Paunahan lang. Kaya na mag-plot ng 90 degree angle. Send nyo sa GC guys. Plus points lang naman for us. Teka muna guys, wait lang talaga guys. Ano ba? Okay. Okay, very good. Very good, bote, inannotate lang bigla. So, pero tama din. Ano bang orientation dito kay Orientation kay man dapat.
Ganun ba? Ganyan. Sir, na ano Wala, po, wala. na nag-landscape lang po eh. Ano to, so, Pero ayun naman po diba, yung di 90 natin degrees alam. ako. Ay, paunahan lang. So, ganyan. Pero tama naman to kaya, ano, tama naman. Tama naman yung mga siniserve. Oh, ang galing. Pero basic lang. Pero wait mo na guys, sabi ko na ako. Yung kawang water. Wait lang ha. Sorry guys, paano lang. Masakit lang ako ngayon. Ano lang. Okay. Thank you guys. Tama naman to. So, naintindihan nyo na yung ano, kung paano mag-plot ng waveform, ng voltage across at saka ng current. Okay? So, proceed tayo sa next. Proceed tayo sa next. So, ayan. Yan yung final answer. So, tama naman kayo. May plus point sa akin si ano, si Bote. Yung paunahan, di ba? Bigyan na rin natin ng ano, plus points yung okay sa mga nag-send. So, now let's talk about the crowbar circuit. So, hindi naman tayo mag-discuss talaga ng crowbar. Maybe next week we'll, para mas maintindihan niyo yung ano, yung application ng isang crowbar circuit. But yung mga crowbar circuit, ginagamit din siya usually sa mga high voltage application. Marami mga high voltage applications like sa mga automation na nagre-require ng malaking voltages. Isa sa mga ano namin is required din ng mga high voltages na ano. So, ayun, kumbaga kung gusto mo ng, kung halimbawa may 220, ano ka, para mo siyang pinapataas ba? Kung may 220 input ka na voltage, gusto mo siyang pataasin, pwede kang gumamit ng mga crowbar circuit for protection lang. Mas ano siya, kumbaga, mas safe siya. So, yung circuit talaga ng crowbar, kung nakikita nyo, parang diagram lang. Pero, yung iba, yung mga power supply dyan, yung circuit niya usually is minsan naka full wave bridge circuit or yung half wave. Depende, no? Depende sa power supply na ginagamit. Okay? So now, let's talk about Dayak. Di ba umuulan sa inyo, guys? Iba may bagyo at umuulan si dito. Now, let's talk about Dayak. Since nag-talk naman tayo ng mga AC inputs, mga AC ano. So, pag sinabi natin diode, it's a diode alternating current. So, para siyang diode AC. Kaya siya naging bidirectional device, pero walang gate control, naging
bidirectional device siya because AC siya. So, ibig sabihin may conduction siya kahit nasa positive or negative, negative cycle or let's say yung forward or yung reverse bias natin, may conduction pa rin siya na nangyayari. So it behaves exactly like it behaves exactly like a Shockley diode, pero back-to-back siya. Parang naka-mirror lang na Shockley diode. So when pag i-try natin i-remember yung characteristic curve ng Shockley diode, nasa reverse nasa forward conduction region lang siya or nasa forward region lang siya, wala siyang reverse region. So pag sinabi natin kay Dayak, since bidirectional na siya, may forward and reverse region na siya na parang naka-mirror naka-mirror. Parang hindi natin. Anyway, tingnan natin. So ito pala yung ito pala yung symbol ng Dayak and yung niya, yung equivalent layer circuit, yung paano niya, pag cross-section. So, hindi na siya 4-layer device, it's a 5-layer na siya, NP, NPN, at saka puro anode lang, walang cathode. Okay? So, yung diode is para siyang nakaparallel na diode, kung nakikita nyo. Kasi di ba yung diode, pag normal diode lang, pag isang diode lang, unidirectional lang siya, di ba? It's either your naka-forward bias or naka-reverse bias lang, di ba? So, yung characteristic ng diode is para siyang parallel na diode. So, di ba, pag isang diode lang, ganyan lang. Pag dalawang diode lang, nawawala. Diba, ganyan yan. Ayan. Pag parallel. Ayan, di ba? Di ba pag isa lang diba may AC ka dito, may AC dyan na lang yung input. Pinutin na lang natin para mas standard. Kasi yung standard yung pag-design na lang, di ba? Dapat nasa left yung mga power supply, mga voltage source, mga ganyan. So, gagawin din natin dyan dito. Pero pwede namang nasa right. Pwede namang nasa right. Pero parang sabi nila, hindi conventional. Or minsan nakakalito po. Pero i-practice na rin natin yun. So pag nagde-design kayo, nakauna daw yung mga voltage. Anyway, hindi naman ako particular doon. So, ito, halimbawa may voltage. May AC source ka dito. Diba? Ganun. Yan yung AC source mo. Tapos may parallel na diode. So, di ba pag AC is either negative cycle or positive cycle, di ba? Kasi siya. So, pag negative di ba? So, pag negative yung natin dito, negative yung current natin dito. So, dito siya dadaan. Dito siya dadaan. Dito siya dadaan. Yan. Yan. Yung dadaan. So, hindi siya dadaan dito kasi So, pag positive naman, dito siya. Diba? So, ibig sabihin, bidirectional siya kasi it's either way, dumadaan siya. Pinapadaan ni diode or ni Dayak yung current kasi yun yung characteristic niya. Parang gano'n. Kaya parang siyang parallel diode lang. So, ayan. So, yan yung na-explain ko pala. So, it's either if naka-positive or if naka-negative bias, So, yan. So, ito yung IV curve. Kung napapansin nyo, di ba? Parang Shockley diode. So, itong part na to. So, part yung sa forward bias, di ba? Ito yung characteristic ni Shockley diode. Pero nakaibahan lang, may reverse bias na siya. So, di ba? Hindi na natin kailangan i-explain to. May holding current din, may negative holding current, at saka may positive holding current. Okay? So, AC operation,
Just like what we have discussed kanina, may ano din siya, may conduction angle din siya, may ano rin siya, may waveform, ganun, may breakover voltage. So, same ano lang din, same principle lang din ng pagpa-plot ng pagpa-plot ng daya. Diba? Depende rin sa circuit. So now let's talk about the triac. So when we talk about triac, so triac is what we call a triode alternating current. Bidirectional device din siya, behaves like a back-to-back SCR. So, ano lang guys ha, familiarization lang sa sa mga definition ng mga mga devices natin. So, more likely, yung mga exam and quizzes lang natin is nakasalalay lang. It's either symbols or yung, ito lang, definition lang nila, diba? Kung sino yung kung ano yung device na parang back-to-back SCR yung application. Mga ganun, lang, question. Diba? Or, halimbawa, dito sa diode, sa diac. So, ano yung type of device na parang Shockley diode siya? Si diac, parang story lang yan. Si Shockley diode, pag na-shock siya, may tendency siya ng die cord, di ba? Pero ano lang, para mas maintindihan, para mas ma-remember nyo na lang. Uy, parang ayaw na nupilan sa akin. So para mas ma-remember nyo na lang, di ba? Pag na-shock siya, sino yung pare-kaparehas si Shockley diode. Kapag back-to-back na shock ka, back-to-back shock, nagdaday, dahil yeah. Anyway, depende na sa inyo kung paano nyo pag-memorize yun. Pero nagjo-joke lang ako para lang maalala nyo mga joke, maalala nyo yung question. Triac behaves like a back-to-back SCR. So, ito rin, ito yung equivalent niya rin, equivalent circuit niya rin. So, nakikita mo parang ano pa rin siya, para siyang parallel SCR na. Pero ang kaibahan lang is connected pa rin yung gate nila. So, parang ganito yung niya, parang mas maintindihan niya. Mas maintindihan yung characteristic ni triac. Diba si SCR ganito? Si SCR ganito. Ganito yung ni SCR, di ba? Ganyan yung niya. So pag sinabing back to back daw, lang ha, nainis na ako sa tablet. So, di ba ito yung SCR. Pag sinabing back to back daw siya, parang ganito. Ayan. So, pag back to back, connect natin dyan. Pero, may gate sila dito, pero yung gate nila is connected. So, kumbaga, parang isang gate lang. So, kaya, yung kung nakikita mo dito, ito lang. Ito yung gate niya. Ito rin yung gate niya. Naka-connect lang. Diba? So, may dalawang trigger ka, NT1, NT2. So, MT1, MT2 yung mga So, pag kayo guys pag mini-memorize nyo din yung mga symbol, make sure din na memorize nyo rin yung or na-familiarize nyo yung niya, yung parang label niya. Kung anode ba, or cathode, or tweaker ba, diba? Okay. So, ayun lang. So, ayan. So, when we talk about triac, may different siya. May mga different quadrant siya. Depende sa kung ano yung kung ano yung current flow mo or yung biasing mo. So, nakikita natin dito, proceed tayo dito. Kapag So, ganito pa rin yung characterization niya. Parang SCR pa rin. Nagba-vary yung gate current niya at saka yung holding current. So, pag di ba sa pag normal SCR lang, habang lumiliit yung gate current or yung breakover voltage pala, pag lumiliit si breakover voltage, di ba same pa rin si holding current. Pero unlike dito kay triac, kung nakikita nyo,
pag lumiliit si breakover voltage, lumiliit na rin si holding current, saka lumiliit na rin si gate current. So, ganun yung parang variation nila. So, pero it still acts like pa rin. Parang yung graph pa rin niya, kung nakikita nyo, parang pa rin. Parang SCR pa rin. Diba? So kumbaga, meron ka ng holding current 1, holding current 2, holding current 4. So, modes of operation, ito yung sinasabi ko. Depende yung conductivity or kung anong biases ng ng triac mo. So, pag sinabi natin quadrant 1, yung quadrant 1, pag sinabi natin quadrant 1, meron kang positive trigger, saka positive yung gate mo dyan. Positive yung side mo dyan sa gate. Pag sinabi naman natin quadrant 2, positive yung trigger mo, pero negative yung nasa gate mo. Same with quadrant 3, negative trigger and negative gate. Saka yung quadrant 4, negative trigger, saka positive na gate. Okay, gets bagets. So, yan lang yung mabilis lang yan i-memorize. Di ba? Tandaan kung depende sa conductivity ng triac mo. So, yun. So, ayan guys. So, now, actually, may dilagay pa ko din. Ay, ito pala. Kaya pala dito mong dito. So, ayan. Ito yung ko kanina. So, positive trigger pulse applied during positive half cycle. So, di ba, pag positive half cycle, ibig sabihin positive yung sige. Pag negative trigger pulse naman, applied during the positive half cycle. So, ayan. Positive half. So, yan lang mga tatandaan. Kumbaga, naka-classify na siya. Gate plus, G plus, G minus, MT trigger, yung MT2 plus, MT2 minus. So, naka-classify na. Mabilis na lang na parang na lang, Cartesian plane lang dito. So, ito. Now, let's talk about the quadrant. So, pag sinabi natin quadrant, ito yung niya, may triggers pa rin. Yung mga triggers. So, tatlong trigger na. So, pero may sinasabi dito, it's internally triggered triac. Kung baga, yung quadrant lang pala is para lang siyang para lang siyang triac na dalawa. Na kinonect mo yung gate ng dalawang. Kung baga, nag-connect ka ng dalawang triac na connected sa isang gate. Parang ganun lang. So, instead na gumamit ka ng dalawang triac, why not gumamit ka na lang ng quadrant? Genius. So, pag nag-i-invento tayo din ng mga device, ganito na lang pag-invento natin. Paano ba pag-invento? Siguro next time yung instead na dalawang quadrant, gamit ka ng ano ba yung, anong tawag sa Pentatrack? Pentatrack? Or sexahack? Hexahack? Hexa na AC. Kasi apat na quadrant yung gamit, ay dalawang quadrant yung gamit. Anyway, yun lang. Now, let's talk about the silicon controlled switch or yung SCS. Yung SCS na hindi college. SCS, let's talk about SCS. It's a unilateral device, a low power device. So unlike SCR, ginagamit mo pa rin siya sa mga high power devices. Handle currents in milliamps rather than ampere. May smaller leakage current din siya and holding current. So needs small triggering signal. So, konti lang yung mga small lang yung triggering, small lang yung current signal na kailangan niya para ma-trigger mo yung SCS mo. Okay? So, ito yung equivalent ni SCS. Ito, iba na siya. Para siyang SCR, pero magkaiba na yung may dalawang gate na siya. So, may gate 1 ka, may gate 2. Ang isa, gate 1 sa cathode, ang gate 2 sa anode. Okay? So, it's the same
2 transistor equivalent version niya, PNP at saka NPN pa rin. Which is connected yung N channel at saka P channel, and yung gate nakakonect sa P channel, and saka sa cathode naman ng gate is nakakonect sa N channel. Okay? So, paano ba i-turn on paano i-turn on si SEM? Since we're talking about switches dito, yung ano talaga natin, yung concern natin is how to turn on and how to turn off. Diba? Mas ma-appreciate nyo yan when ano bang value, baka nagsiswitching tayo. So, to turn on the SES, para ma-turn on siya, dapat naka-negative pulse ka sa anode. Saka positive pulse sa cathode. Gate. So parang ano lang, pag anode, cathode, positive, negative, o negative, positive, dapat parehas lang siya. Pag nasa anode, dapat negative pulse yung para ma-on siya. So, sa cathode naman, cathode, positive. Pero hindi ganun ha, hindi lahat positive. Unlike, may mga different types of diode na baliktad yung cathode, anode niya. Pero parang, yung sa iba kasi, yung mga different types of, ano nga yung type of diode? Kahit anode siya, positive siya. Pero the usual is, negative pulse sa anode, positive pulse sa cathode, diba? Cathode plus anode, negative. Yun lang, para matandaan lang mabilis. At least na matandaan. Turn off, baliktad lang. So, magta-turn off siya pag hindi siya negative si anode na gate. Magta-turn off din siya pag hindi negative si cathode or hindi naka-positive si cathode. Okay, ganun lang. So ito yung ito yung sinasabi natin, yung characteristic curve ng isang silicon control switch. So may forward voltage tayo, may anode current din tayong kino-consider, may holding current din. So napapansin nyo, below the holding current is off state, saka on state na siya above the holding current. So, may tinatawag na tayo dito negative resistance region. So, sinasabing negative resistance region, ano bang ibig sabihin nito? Nag-negative resistance sila, hindi na sila nag-resist. So, yeah, basically, that's the definition of negative resistance region. Hindi na sila nag-resist. Hindi na kagaya kay Israel sa Palestine. So, yung negative resistance region, ibig sabihin, pag tumataas yung current mo, is bumababa yung resistance mo. So, it's a good thing, diba? DIR Ohm's law, pag bumababa si resistance mo, tumataas si current. So, ayun lang, yun lang yung basic explanation, bakit siya nag-negative resistance. So, ayun. So now we've already talked about yung SES. So let's compare yung SES sa SCR. So si SES is a 4 terminals. In terms of terminals, 3 terminals naman si SCR. On and off control si SES. SCR is on control lang. So, ibig bang sabihin ito, si SCR walang pang off. Ganun. Siguro literally, when you want to turn off the SCR, di ba, naalala natin, binabari mo lang yung current sa resistance. So, nag-ano ka pa, nagpo-force commutation ka pa, or nag-anode commutation ka pa. So, unlike SCS, you can on and off control it. Depende sa ano mo, sa current input mo, di ba? So, unlike kay SCR, kailangan mo siya ng mga manual intervention minsan. Nagsiswitch ka. So, si SES, predictable firing situation. Si SCR naman, not consistent yung firing. Or non-consistent yung term. Inconsistent. So, turn off time is 1 to 10 microseconds. The turn off time naman ng SCR, 5 to 30 microseconds. So, ibig sabihin, mas ano pala si SES. In terms of time reaction, mas sensitive si SES. So, sensitive to triggering and control yan. Basically. Less sensitive si SCR. So, ang kaibahan lang si SES, mas ginagamit siya sa mga applications sa mga low power, current, sa mga
low power yung current or low voltages application. Kaya SCR naman mga high power ratings. So, kaya nga microbar circuit din na ginagamit kay SCR. So now let's talk about the silicon bilateral switch or SBS, SB90. Or silicon unilateral switch. Hindi naman or. Silicon bilateral switch and silicon unilateral switch. Isa bilateral, isa unilateral. So pag sinabi natin SBS, it can be used to trigger triac. So it has a low voltage breakover or low breakover voltage than the diac. So the usual rating nito is nasa 8 volts. Pronounced negative resistance region, meron din siyang negative resistance region. Gate terminal can be used to alter IV behavior. So ayun. So para daw ma-alter mo si yung IV characteristic niya, kinokontrol mo siya sa gate terminal. Right? So, ganito. So, ganito yung symbol ng SBS. So, dalawang anode lang, pero para siyang letter Z, saka may gate ka. So, may sinasabi dito paano daw i-alter. So, may breakover voltage ka na rin or break back voltage. Saka may holding current ka. So, basically, it's just like an SCR characterization. So, nag-iiba lang yung value. Diba? Pero yung breakback voltage niya, mas mataas compared sa kumbaga, yung parang space kung saan nag-conduct yung current in between kay breakover voltage. Ayun. So, advantages of SBS compared to diac has more rigorous switching characteristic. So, temperature stable. So, unlike other devices, kumbaga, mabilis uminit, depende sa mga application. May iba nga, nasusunod pa. Lalo na pag mga high voltage na yung application mo, mas more prone ka to mas prone na sumabog yung mga switching devices mo. Kaya importante na consider kung ano yung mas ginagamit mo. So, ayun. So, more symmetrical characteristic. So, less batch spread. Parang nabubulol ako guys. So, less batch spread than a diac. So, eliminates hysteresis or flash-on effect. So, pag sinabi natin hysteresis, more on related na siya sa mga magnetic effect sa mga in-between sa mga transmissions nyo. So, kumbaga, in-between wires, kumbaga kung ito yung wire, may hysteresis dyan, depende sa type of material. If nag-electromag na kayo, mas natindihan nyo. So, anyway. Altering the IV curve. So, paano daw ma-alter yung IV curve? So, ang sinabi, para ma-alter yung IV curve is pwede ka sa gate, di ba? So, pwede tayong gumamit ng Zener diode. I-connect natin siya in between the gate and sa anode 1 natin. So, paano ba na-alter si IV curve? Pag ginamit mo yung Zener diode. So, alam niyo ba yung characteristic niya, Zener diode? So, have you encountered parang pag ginamit yung Zener diode, halimbawa sa electronic circuits and devices, no? Encounter nyo na ba si Zener diode? So, basically, when you talk about Zener diode, so when you talk about Zener diode, pangalan ko, Zebra. So when you talk about Zener diode, ganito yung characteristic niya. Halimbawa po, normal circuit analysis lang. Halimbawa, if may voltage source ka dito, tapos may resistor ka dito, tapos si Zener diode,
Mga content. So, yan. Pag mag-read ka ng voltage across the Zener diode, diba, sabihin natin 10 volts to, yung voltage across the Zener diode, it should be, if 1K to, yung voltage across ng Zener diode, it should be parang correspondent or ano ang tawag? Complementary sa summation. Kung 10 volts yung voltage source mo, dapat ipa-add mo yung voltage across the resistor and yung voltage across the Zener diode. Nag-a-add lang siya. So, kumbaga, parang si Zener diode, nag-a-adjust lang siya lagi. Diba? Parang zero. Ganyan. Kung, for example, if may pag dito, ah, if naging 2 volts to dito, so dapat si Zener diode mo, 8 volts dito. Diba? Normal lang, circuit Ayan, parang ganun lang siya. So, ganun lang yung characteristic ni Zener diode. So, parang it's the same with the characteristic when we talk about Zener diode. Inano mo siya, parang kinonect mo siya between anode and the ground. So, ang nangyayari, di ba may breakover voltage ka, yan yung voltage input mo. Pag may nag-ano ka dito, ganyan. Ganun. Nag-change yan siya because, kumbaga, yung breakover voltage mo is nakadepende lang sa value kung ano yung ng Zener diode, yung voltage drop Zener diode. So, parang nagiging ganito lang siya. Plus, 0.6, it could be 0.7 also, depende sa voltage across the anode to gate voltages mo. Pero I think ang lang yung usual voltage ng anode to gate mo is ng Zener, ng SBS is 0.6. So, ito yung magiging breakover voltage mo pag ilagyan mo siya ng Zener diode. Ganyan siya. So, ayan. Ayan. So, forward yan. So, ayan. Ito na yung explain ko kanina. So when you talk about silicon unilateral switch, it can be used to trigger SCR and triacs. So it also has a low voltage and low current devices. So yung breakover voltage mo is nasa 8 volts din. Saka yung maximum current mo, yung maximum current is less than 1 amps lang. 1 amp. So ayan. So si SUS, ito yung itsura niya. Para siyang Shockley diode na ginawa kay gate. So, si SES, may anode and cathode na siya, and saka may gate na siya. So, ito lang din yung niya, pero ang kaibahan na lang, maliit na yung brake space niya. Di ba? Kung napapansin niyo, mas maliit na yung brake space niya, unlike sa mga SCR, yung space niya in between voltages are malalaki or malaki yung spaces niya. So, when you talk about SUS, maliit na yung or SUS and SBS, maliliit na yung brake spaces nila. Pero parang the same drawing pa rin, characteristic. So, ito yun, the same explanation kung bakit siya nagiging ganyan. Nare-reduce yung VPO mo kasi may may Zener diode ka na, so nag-a-adjust siya. So, yun. So, optotyristors na tayo. So, when you talk about optotyristors, it's a thyristor. So, yung LASCR, so it's a light-activated SCR. So, light-activated. Di ba kung sa SCR, ang normal na ginagamit kong pang-control is yung current. Pero ito,
Naka-vary na siya according sa light kasi light activated siya. Ano lang, based on the, kumbaga, the name speak is, parang si-speak na sa sarili niya yung name. So, ah, so may tinatawag din tayong optotriac. So, familiarize niyo lang yung ano nito, yung symbol nito. So, itong optotriac, ito yung nakaparallel na, nakaparallel na dahil, diba, triac, yun yung triac na parang parallel na yun, na may gate siya, para na ano ko. May diet ka, SCR, GTO, yung optotriac. Narinig ba ako, guys? Ayan, hello. So, so now we've already discussed na yung mga, itong mga topics na to. So, ito, so guys, pwede ba tayong mag-break muna? 5 minutes lang. 5 minutes break muna tayo after 1 hour. Medyo, ano lang muna yun. Medyo may flu kasi ako ngayon. Okay, thank you guys.
Okay, hello guys. Welcome back. So now, let's also talk about a unijunction transistor or UJT. Uh, Unijunction transistor is dalawang layer lang, PNN. Saka may emitter sa na nakakonect sa P-channel and dalawang base. So, pag nakikita nyo, parang ano lang, F, yung FET na symbol. Ayan. So, yung unijunction transistor, may cut-off rin siya, saka may saturation region, saka yung negative resistance na region. So, yung yung usual na nangyayari is yung voltage peak mo. Kumbaga, yung voltage sa emitter mo, yung voltage peak mo is yan na yung peak point. And in between sa peak points at saka sa valley point, yan may tinatawag tayong negative resistance. Yung sinasabi nating negative resistance, yun yung parang current, tumataas yung current pero bumababa yung ano mo, yung resistance mo. Kumbaga sa point na yan, magbaba yung ano mo, pero after lumagpas na sa valley point, kumbaga sa saturation region, hindi na siya nagna-negative resistance. Kumbaga mataas pa yung current mo, pero may tendency rin na tumaas yung resistance mo. Ayan. So parang mabilis lang tayo ngayong araw guys ha. Early lang tayo. Early pa rin tayo mag-discuss ngayon. And more likely, matatapos na natin yung lahat ng discussion. Wala pang end ng year. So kumbaga, mag-focus na tayo sa mga laboratory activities ninyo. And ang mangyayari, yung mga klase natin is more on focus na lang sa mga consultation. Okay? So, ano bang mas prefer nyo guys? Ako mamili ng grupo nyo or ako na mag-grupo or kayo na mamili ng group nyo? Mga teammates nyo. Ano? Ano mas prefer ninyo? Mas prefer nyo ba yung ano? Yung ako yung mag-group, kayo lang mamili. Okay. Pag-uusapan pa. Pero yung mga ano na lang ba? Yung mga tawag dito. Yung mga instinct nyo na gusto nyo. Yung personal nyo na. Sige. Anyway. Hintayin ko na lang pag-usapan ninyo. So ito, may relaxation oscillator tayo sa UJT. So na nakikita natin, itong circuit na to, may capacitor circuit. Okay, kayo na lang? Sige. So grupo kayo ng ano kayo, ilan kayo dito? 23. Apat kayo. Kung hindi kayo kasya,
3 to 4 na ano kayo, 3 to 4, hindi 3 to 4. Yeah, 3 to 4 lang. Hindi, parang ano yun, 3 to 4. Apat. So, 4 kayo. Sa isang grupo, 4 individual kayo na. Okay? Sige, apat kayo. So, yung iba, hindi na ano, kaya hindi kayo maging 5 kasi 23 or ilan lang kayo. Check ko lang. Check ko lang, guys. So, yeah, apat kayo. Taga-apat. Okay? So, here meron tayong circuit, yung relaxation oscillator circuit natin. So, yung voltage emitter natin, nakakonect in between kay R1 at saka sa capacitor. So, basically, we will discuss more on yung mga requirements nito kasi meron to mga efficiency or yung mga calculations ng relaxation oscillator. So, yung voltage output nito is nasa voltage across R2. So when we try to discuss this, yung ano nito, yung waveform nito, kung nakikita nyo, yung voltage across R2, wala pa siyang voltage kasi naka-energized state na si capacitor. Pero pag nakita nyo ng bumababa, pag bumababa na yung voltage niya across the emitter, so ibig sabihin, pag bumababa yung voltage across emitter, bumababa rin yung voltage across the capacitor, saka pala magkakaroon ng voltage across here sa R2. Kaya kung nakikita ninyo, wala po siyang voltage across R2 in between the peak, yung initial voltage mo and to the peak voltage mo. Okay? So, ayan. So, yun lang for UJT. So, let's also talk about kabilang power. Lecture. Oh. Teka lang guys ha. Natin ito ano. So now may tinatawag din tayong PUJT or yung Programmable Unijunction Transistor. So basically parang unijunction transistor lang din pero programmable siya. Okay. So PUTs work similarly like UJT. Structure is almost similar to an SCR. Yung structure niya lang yung same sa SCR ha. Pero yung in terms of functionality niya, same like UJT. Natural. Si UJT is PUT is a variation of UJT kasi programmable UJT siya. So, it is a 4-layer, 3-terminal device. Yung peak point niya, it is dyan mapoprogram. So, si PUT, ito, put, yung gate niya connected na siya sa N channel. So, di ba kung napapansin nyo, yung symbol ng PUT, para siyang SCR, pero umiba lang yung position ng gate. Yung gate niya is nakaposisyon na sa anode na part kasi nasa N channel na din siya. Diba? So, yan yung schematic niya, yung symbol.
So ito in comparison, para lang hindi kayo malito, kung anong kaibahan ng symbol ni programmable UJT at saka ni SCR. So ayan. Kumbaga, si PUT, yung gate niya nasa N channel. Si SCR naman, yung gate niya nasa P channel. Kumbaga, nasa cathode na. So workings of ng programmable PUT, meron kang anode voltage na kinukuha, saka yung gate voltage mo. Kasi gate voltage, to get your gate voltage, may VCC ka, and saka yung uh, parallel na resistor na ano mo, equivalent parallel resistor mo. So kay R2, R3. So ayan. So conditions for operation, kapag mas mababa si gate voltage kay anode voltage, naka-off si PUT. Pero if yung anode voltage mo is nasa peak point voltage, kumbaga si gate voltage plus yung voltage drop as an ideal diode is 0.7, so dun siya mag-turn on. So, ano lang, so kumbaga, dapat si anode voltage almost equal dapat siya kay gate voltage para mag-turn on siya. Hindi siya yung mas mababa siya kay gate voltage, di ba? So, pag sinabi natin almost equal, dapat mas mataas din siya kay CG kasi may voltage drop ka pa. So, ito yung characteristic curve mo. So, characteristic curve mo na anode to cathode voltage, same like UJT din. May peak voltage ka, tapos may valley point ka, may negative resistance region ka rin dyan, hindi lang na-label. Kumbaga yung programmable, bakit siya nagiging programmable? Kasi you can adjust R2 and R3 para ma-change yung ah, para ma-change yung gate voltage mo. 'Di ba dito, yung formula dito, ah, dito ka magko-consider sa formula na to. Kaya siya nagiging programmable. Okay? So ayan. So kumbaga, pwede kang gumamit ng mga variable resistor, variable. So applications, triggering of SCR and triac, relaxation oscillators, saka timers. Ayan. Pwede kang gamitin timer for siguro mga delay switching, gano'n. Pwede siyang ganyan. So applications, ayan, yan pa rin. Sige, tingnan natin, solve natin to. Simple lang naman. Yung formula. So yung formula natin is, so di ba? Ayan, formula natin. We have VCC, R3, and R2. So, voltage across the R3 yung kukunin mo. So, para makuha mo to. So, ilan yung magiging anode voltage mo dyan? So, paki-check if naka 9 volts ba yun. Paki-check if makukuha niyo yung 9 volts. Dito, yung formula na ano. So, dapat mag 9 volts siya. So, you have here a 10 kilo ohms. 10 kilo ohms tapos 18 volts na VCC. Ilan yung VG mo? Dapat nasa 9 volts. Just given na yung answer. Plug in lang na formula. You have 18. So 9 volts. 9 volts lang yun. Check nyo lang. Pang ano lang. Para maintindihan nyo lang kung paano ginagawa si gate voltage through mga values niya.
So now let's talk about, let's have a new lesson. Uh, let's talk about sensors and transducers. So sensors and transducers, sinabi dito. So, ano bang difference ng sensors and transducers? Although, para silang may similarity, pero the difference is, malalaman natin. Kapag sinabi natin sensor, it's a device that responds to stimulus. Pag sinabi namang transducer, a device which converts one form of energy to another. So, one example of transducers, mga uh, piezoelectric or yung mga voltage na sensors. Actually, yung mga voltage sensors na tinatawag nila, yung mga voltage reader, mga transducers yun. Kasi from voltage, kino-convert niya into an electrical signal sa kanyang digital output. So, kasi may conversion na nangyayari. So, a sensor then, nagre-respond lang siya sa stimulus. Halimbawa, yung mga temperature sensor, nagkakaroon siya ng electrical signals pag may depende sa temperature. At saka, depende sa resistivity, kumbaga nakarely si sensor sa mga resistance, sa mga capacitive, sa mga capacitance, ganun lang siya. Unlike a transducers, na-convert niya from mechanical energy to mga electrical energy, ganyan. So, classifications of transducers, meron tayong tinatawag na yung first classification, principle of transduction. So, transduction, pag sinabi natin transduction is ito yung medium may be resistive, inductive, or capacitive. Depends on the conversion process that how input transducer converts the input signal into resistance, inductance, and capacitance respectively. So even though napapag-interchange natin si sensors at saka si transducers, pero si transducers, na-convert niya, it's either pwede rin siyang resistance to capacitance or capacitance to inductance. Diba? Depende. So, meron din tayong tinatawag na primary or secondary. So, pag sinabi natin primary transducers, yung mechanical devices of the transducer change the physical input quantities into a mechanical signal. So, nagiging mechanical signal daw yung output mo pag may mga mga piezoelectric din ata. Halimbawa, yung mga bells, di ba? Meron din siyang mechanical na output. Kasi nagvo-vibrate, di ba? O secondary transducers, ito yung mga converts the mechanical signal into an electrical signal. Ito naman yung piezoelectric. Halimbawa yung mga nasa seismograph, kumbaga pag may mga vibration, nangyayari na convert into an electrical signal. Mga piezoelectric na sensors. Yan, transducers din siya. So, classification, primary or secondary. So, ito yung Bourdon's tube. Ito lang yung parang simple diagram ng may electromagnetic ka dyan, na may coil ka within the rod, at saka nagkakaroon ka ng may cord ka. Actually, hindi ko alam yung Bourdon tube. Parang ito yung search nyo lang guys. Hindi ko na-research. So si Bourdon tube, parang yung alarm system lang siya. Na may pressure. Ayan siya. So, another classification of what passive transducer. So, it requires the power from an external supply source. They are also known as an external power transducer. So, definition lang tayo guys. Basahin nyo lang. Diba? Bakit na nang lalamunan ito? So, active transducer, a transducer which does not require the external power source. So, such type of transducers develop their own voltage or current, hence known as a self-generating transducer. So, ano mga examples niyan? Example ng active. So, ibig sabihin,
Si passive transducer, hindi siya nag-a-act alone. Kumbaga, kailangan niya ng external power supply. Yung active transducers naman, nag-a-act siya alone kahit na walang external na power supply na voltage. So, yung usual na mga active transducer, usually yun yung mga ay nagre-rely sa mga pressure, yung mechanical lang ba, wala siyang voltage or wala siyang current na. Kumbaga, wala kang electrical ano dyan. Wala kang mga electrical components minsan sa active transducers. Yun yung usual niya. So, itong halimbawa, itong pressure, yung gauge pressure, yung mga nasa hydraulics. Di ba wala siyang usual na electrical signals dyan? Mechanical lang. Yung mga natin, yung mga voltmeter natin na naka-analog, di ba hindi naman kailangan ng hindi siya kailangan ng external power supply para para gumana yung analog meter natin. So, ayun. Yung mga pressure, yung mga pressure yung mga pressure mga pressure meter, ayun siya. So, yung mga ginagamit usually sa mga tangke, so yan, consider yan as an active transducers kasi hindi siya kailangan ng external power supply. So, classifications, analog or digital, may tinatawag din tayong analog transducers, digital transducers. Sinasabi dito that transducers changes the input quantity into a continuous function or convert an input quantity into a digital signal or in the form of pulse. So, pag sinabing continuous, analog, ganyan, waveform. Waveform niya, parang wave, ganyan. So, digital, simple lang, alam niyo na yan. Hindi ko na i-drawing. Transducers or inverse transducers. Inverse transducers converts electrical quantity in non-electrical quantity. So, so parang kino-convert siya from electrical, pwede siyang maging non-electrical. So, usually niyan mga mechanical quantity, mga alarms. Ayan. Na may mechanical output. So, ito, point of measurement. Ang mangyayari is, you have to research mga different type of measurement sa mga sensors and transducers. Meron tayong temperature, speed, force, stress and strain, pressure, flow rate, movement, velocity, acceleration, level or depth, light, optics, sound, acoustic, and proximity. So, ang mangyayari dahil grupo kayo, mamili kayo ng mga different points of measurement dyan. Tapos, you will research kung anong mga klaseng sensors ang ginagamit for temperatures, speed, force, ganyan. So, mamili lang kayo isa-isa. Tapos, research nyo lang. Tapos, actually, hindi na lang pala grupo. Individual na lang pala. You will pass it on, kumbaga, assignment nyo na lang, research. Kumbaga, parang gagawa ka lang kayo sa Word, tapos ipasa nyo lang sa akin sa GC or sa email ko. Tapos, magano kayo ng mga different types of sensors. Yan lang. Research mga different types of sensors na ginagamit sa temperature. Pamili lang kayo guys ha. Temperature is either sa speed, sa force, sa stress and strain, pressure, sa flow rate. Okay? Pamili lang kayo bawat isa. Pwede sa proximity. Anong mga proximity sensors ang ginagamit usually? Stress and strain. Anong mga sensors ang ginagamit? Diba? So, ayun lang. Research lang, tapos sensor. So, ayun. Ayun lang guys. Yan lang tayo for today. So, wala bang mga questions para mag-discuss na lang pag-time ako? Wala bang question guys? Any questions? Violent reactions? Wala? So, si Billion, nandito na ba si Billion?
Opo, sir. Okay. So, walang question? Or masyadong mabilis na ako? So, ano lang guys, kumbaga yung ano natin ngayon, yung mga discussion on that is more on ano lang talaga, more on mga definitions lang ng discussions. Basically, pwede nga hindi ko siya i-discuss, pwede na lang basahin, di ba? Pero for formality, i-discuss ko na lang siya. Para alam niyo na rin kung anong mga discussion na kailangan nyo i-study. Okay? So, kung wala, pwede na tayo mag-dismiss and enjoy the rest of your day. Kung may klase pa kayo for the next meeting sa 2:00, at least marami pa kayo time na magpahinga. Okay? So, yun lang. Dismiss na tayo, guys. Thank you. Thank you po. Thank you po, Thank you sir. po, sir.